Lord, may you accept our praises. May you accept our worship, the fruit of our lips that confess your name. Help our lives that we may truly find life, find hope, and seek peace in your holy presence. Lord, there is no place like in your presence, Lord. As what the scripture says, only one thing I seek, that I may dwell in the house of the Lord in all the days of my life, and to gaze upon the beauty of the Lord. Today, Lord, help us. Open our spiritual eye and our ear. Give us, Lord, today spiritual understanding. Remove every spiritual blindness. Remove every darkened of heart, every hardening of the heart, every hardening of our mind through our, hallelujah, through what we have been gained in this world, from our traditions, from our wrong belief, because of our ignorance. Today, Heavenly Father, let your truth prevail, for your truth will set people free. And we desire to be set free, Lord, from all bondages of the evil one against our lives. Set us free from all curses because of disobedience. Set us free, Lord, from all, hallelujah, of all stronghold because of our transgression. Forgive us and forgive, Lord, the sins of our ancestors. Today, we come in faith. Today, we come, O Lord, in surrender and humbling ourselves before you. Heavenly Father, let your grace abound, let your mercy that endures forever will overshadow us all today, Father. Cleanse us from all infirmity. Cleanse us from all unrighteousness, that we may truly see your beauty today. Lord of glory, Lord of God of all spirits, we acknowledge you, our Father, Son, and the Holy Spirit, to move amongst us and bring revival in our soul, bring restoration in our lives, hallelujah, and bring healing to our inner man, our body, soul, and spirit, by the power and in your enduring word. For what the Holy Scripture has said, heaven and earth will pass away, but your word will never pass away. Your word will endure forever. Lord, we bring you back all the honor and the praises and the glory and the power through your Son, Jesus Christ, and by the power of the Holy Spirit we pray. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord. You may all sit. Praise God. God bless you all, children of God. Lahat ba tayo ay pinagpala? Totoo nga naman pinagpala tayo. Amen? Naniniwala tayo lahat tayo pinagpala. Parang konti lang umi-amen ah. Praise God. Kasi pinagpala nga naman talaga tayo dahil tayo'y malusog pa. Tayo walang sakit. May mga problema man tayo sa visa, may mga problema man tayo financially, blessed pa rin tayo kasi yung mga tao, pinoproblema nila kung paano sila mabuhay dahil maraming tao ngayon naghihingalo sa ospital. Naniniwala kayo? Lahat sila may naka-dextrose, iba sa kanila naka-oxygen, nagbabayad araw-araw sa ospital ng 5,000 mahigit na dirham para lang ma-extend pa yung buhay nila. Nagkanda baon-baon sa utang para lang talaga magkaroon ng panibagong buhay. At lahat ng mga nasa ospital, lagi yan nagpe-pray, no? Sinasabi na, Lord, patawarin mo ko sa mga kasalanan ko. Pagalingin mo lang ako, magbabagong buhay na ako. Usually, ganyan ang mga sinasabi ng mga tao nasa ospital. Tama po ba? Amen? Gusto nyo bang ma-experience nakaratay sa hospital? I believe wala, no?
Walang walang nag-desire niyan. Pero nangyayari siya sa buhay ng tao eh. Kaya minsan yung tao, nakaka-realize lang pag nakaratay na sa ospital. Yung naghihingalo, yung wala na siyang ibang magawa kundi masustain yung kanyang health through dextrose, through oxygen. Pero tayo ngayon inhale tayo ng free oxygen. Kaya blessed tayo, tama po ba? Praise God. Palakpakan muna uli natin ang Panginoon. Una sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa Diyos na buhay, na makapangyarihan sa lahat. Nakarating po kami ng mapayapa kahapon sa biyaya ng Diyos. At throughout 1 month, marami nangyari sa Pilipinas, sa mission, dahil we are representing the Kingdom of God sa lahat ng mga place na ipinagkaloob ng Panginoon, mga nagbigay ng lote para tayuan ng church. Doon po tayo nagsagawa ng krusada. So naging matagumpay po yung krusada sa Marinduque, sa Tagum, at sa San Pani, sa Capiz. Sa Capiz, mas manong struggle namin sa Capiz kasi puro bundok yung aming mga pinuntuhan, bundok sa Marinduque, ng Bagakay. Pero marami ng community, ganun din sa Capiz. Marami ring community pero bulubundukin. At sa biyaya ng Diyos, nakarating din kami sa Surigao at nakapagbahagi doon ng salita ng Panginoon at tumanggap ang mga tao roon sa grasya at habag ng Diyos. Kaya salamat sa mga testimony natin. Narinig din natin si Pastora Marge. Nagko-communicate nga kami ni Pastora Marge during the time na nandun kami at may mga revelation sa kanya si Lord, na magagandang revelation sa kanya ng Lord, na prepare the hearts of the people. Ayun po talaga, kailangan natin i-prepare ang puso ng tao because most of the hearts of men have been, led astray. Kasi ang puso natin, ito raw talagang pinakamarumi. Wala na raw lunas. Kaya ito yung nais ng Diyos na i-heal yung mga puso natin. No? Sige, bigyan mo muna natin yung verse ng Jeremiah 17. Jeremiah 17. Sinong gusto ditong mahil ang kanyang puso? Amen. Lalo na yung mga nakaranas ng mga heartbrokenness, mga umasa, mga pinaasa, marami dyan eh. No? Mga nabuhay na lang, lagi nakanganga. Pag umaasa ka, lagi ka lang nakanganga. No? Lagi ka nagahang. Di mo alam kung anong paplanuhin mo sa buhay kasi parang ang dami mong inaasahan, lagi ang buhay natin nakaasa sa tao, nakalimutan natin dapat yung asa natin nasa Diyos. Maraming umasa sa tao, maraming umasa sa kanilang mga ari-arian, umasa sa kanilang mga kagandahan, umasa sa mga bagay na mga nasisira. Sabi ng Jeremiah 17, sabi dito sa verse 9, yan, nandiyan ba? Babasahin ko po sa aking Biblia ng NIV version. Sabi dito, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? No, kanina rin na testify to. Sabi ng Panginoon sa verse 10, I, the Lord, search the heart and examine the mind to reward a man according to his conduct, according to what his deeds deserve. Ito po, napakahalaga po nitong verse na to. Yung 9 and 10, isang lang. Parang medyo na divert tayo sa ibang verse because I believe it is the Holy Spirit leading para maintindihan po natin yung meaning ng buhay. Kasi many can say yung word ng life, maraming pwedeng mag-define it according to your experience. Diba? Many can define love. Maraming nagsasabi na love is blind. Totoo nga naman, naniwala ako doon kasi kapatid ko nakapag-asawa ng blind. Pero blessed siya. Kasi tinakda siya doon. Amen po ba?
Maraming sabi, love is is like a rosary full of mystery. Mga panahon ng mga una natin. No, life can be defined by someone who possess it. Kasi minsan nagsasabi, ang buhay is parang gulong. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. May mga nagdi-define na ganyan. May buhay na parang mag-define, ayoko nang mabuhay punong-puno ng problema, punong-puno ng bagyo. Amen po ba? Kaya maraming tao nagpapakamatay eh. Pero sabi mo sa katabi mo, wag mong gagawin yun ha. Alam po, kahit marami tayong problema, wag niyo po yung gagawin. Amen? Kasi, ang puso po natin talaga, ito po talaga yung nagkokontrol ng lahat ng bagay sa buhay po natin. Kaya kailangan ingatan po natin ang ating puso. At itong araw yung very deceitful thing. Sabi ng Diyos the heart is deceitful above all things. Sa lahat daw ng parte ng ating buong being, as a human being, ang heart natin ang pinaka-deceitful. Kaya sabi niya, beyond cure. Paano ito magagamot? Paano magkakaroon ng lunas yung deceitfulness nito? Madaya siya, mandaraya. Pag sinabing deceitful, madaya siya. Amen po ba? And who can understand it? Sino makakaunawa ng puso ng tao? Kasi ang puso nga naman ng tao pa iba-iba. Minsan gusto ng blue, minsan gusto ng pink. May mga identity crisis. Amen po ba? Minsan gusto ng babae, tall, dark, and handsome, pero nauwi sa tall, small, and dark. Amen po ba? Minsan yung mga gusto natin is malayo sa pamantayan ng Diyos. Kasi madaya nga puso natin. Kaya kakahintay natin, nakakahintay, kapipili natin kapipili, inabot na, nalaglag na tayo sa kalendaryo, nalaglag na rin tayo sa loto, ngayon nagmamadali ka na. At ngayon ang panalangin mo, kahit sino na lang, bahala na. Pero nung unang mga panahon na mga binibigyan tayo ng opportunity ng mga tamang tao dahil hindi sila pasa sa ating criteria, ina-atsepera lang natin sila. Later on, na-realize natin, nang tumagal na ang panahon, na-realize mo, sinabi mo, sana sinagot ko siya noon pa. Huli ng lahat. Kasi nakita mo yung nandigaw sa'yo, nasa Canada na, nasa Amerika na. Ikaw nasa Dubai, walang visa. Nasa bed space. At nagbi-bitter ka na. Minsan nangyayari po sa buhay natin yan eh. Pero, it doesn't mean na ginusto yun ng Lord. Kasi, ginusto natin yung gusto natin kahit ayaw ni Lord. Meaning, inalaw niya. Pero, hindi pa huli ang panahon. Meron pa tayong pagkakataon para baguhin. Pero bibigyan mo siya ng authority sa buhay mo. Kaya sabi niya, I, the Lord, search the heart. Gusto mo ba ipa-search kay Lord yung heart mo? Amen. Kasi pag hindi ka pupunta sa pag may sakit ka, although ngayon, medyo ngayon pag may sakit ka, Dok, pwede bang magpa-service? Pwede na yun ngayon, di ba? Pero, sabi niya, kung gusto nating magpagamot, kailangan lumapit tayo sa Kanya. Lord, i-search mo nga yung heart ko kasi siya lang daw nakaka-search ng heart eh. Examine mo nga yung aking isip, baka puro nasa isip ko, puro garbage na lang. Baka puro polluted na yung isip ko sa lahat ng mga problema. Polluted na yung isip ko sa mga nakaraan, di ako makapag-move on. Kapag gusto ko mag-move on, naalala ko palagi siya. Di ba may mga ganun eh. Sa ganun po sa buhay natin eh. Pero bakit pala makita nyo po, sabi ng Lord, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Kaya alam ni Lord lahat ng kondisyon ng ating puso. Amen po ba?
Kaya isa sa kondisyon ng ating puso na sinasabi niya sa Biblia na dapat daw maging mapagpatawad tayo. Kasi yung puso natin, nagiging mabigat siya dahil ayaw na, hino-hold back natin yung mga bagay na dapat nire-release natin. Yung mga galit natin, mga tampo sa magulang dahil hindi ka paborito ng magulang mo, iba ang paborito niya. Dahil hindi mo naaabot yung standard ng magulang mo. Ganon din sa asawa mo. May mga bagay na hindi mo alam sa iniisip niya, sa ano ng puso niya. Nagtataka ka, bakit noon lagi kang tinatawag na honey? Ngayon, iba na tawag sa'yo, manang na. Hallelujah. Pero isa lang bagay dapat maintindihan natin dito. Isa lang yung gusto ni Lord, yung puso natin eh. Wala na siyang ibang gusto na ibigay natin sa Kanya, kundi yung ibalik natin sa Kanya yung puso natin. Kasi, inalaw ng Lord na matagpuan natin kung ano yung tama at ang mali sa sarili natin. So that's why He allowed things through our mistake. Sa mga mistake natin, nagkakaroon tayo ng lesson. Kaso minsan, ang problema sa tao, alam niya na yung mangyayari, ginagawa niya pa rin. Di ba totoo yun? Para napagdaanan ko na to, itry ko nga uli kung mangyayari uli. Masyado tayong nagiging curious sa maraming bagay, and even though we know that it will end up into failure, it will end up into brokenness, pero we still doing it, or either regrets. That's true. We keep on regretting the same thing. Pero ayon ni Lord, meron bang isang ama na nakita niya yung anak niya na nadapa at sinasabi niya, ay buti nga sa'yo anak, nadapa ka? Wala sigurong mabuting ama na gano'n. Tama po ba? Sabihin mo sa katibo mo, ilang beses ka na nadapa? Hindi na natin mabilang, no? Mga maling desisyon sa buhay. Kapag yung puso natin nag-decide ng maling desisyon, nawalan tayo ng oras, nawalan tayo ng finances, no? Nasayang yung time natin in-spend. Tama po ba? We spend time to wrong people, spend time to wrong company, spend time sa mga mali nating desisyon, either sa ating relasyon, sa ating trabaho, at marami pang bagay. Because di natin naintindihan na meron palang problema sa puso natin. Pero isa yung pinapakilala ng Biblia na nakakasaliksik ng puso. Pag sinabi nakakasaliksik ng puso, alam niya yung mga bagay na dapat nitong gawin at dapat na maging functional ang puso. Amen po ba? Kasi siya ang nag-create niyan eh. Di ba si Lord ang nag-create ng ating whole being? Kasi yung puso na tinutukoy ni Lord is hindi yung puso ng flesh na to, na tumitibok at nagdadaluyan ng dugo, nagpapump ang ear at ang dugo. Yung puso na yan is yung ating inner soul. Amen po ba? Na nagdidesisyon every day, every moment of time, na ang nais ng Lord na ipasearch natin ang ating heart sa Kanya at ang ating isipan. Maybe you are just being very polluted, so that's why di mo alam kung anong direction ang gusto mong tahakin. At si Lord ang nakaka-search niyan. Alam ni Lord kung ano yung mga dapat tanggalin. Alam ni Lord kung ano yung dapat niyang sabihin sa'yo na dapat mong gawin sa iyong puso at isipan. Because why? If we allow God to search our heart and mind, sabi niya, He reward each person according to their conduct. So meaning, nagkaroon ng problema ang ating puso at isipan because our conduct has been diluted by the things of the world. Kaya nga sabi ng Panginoon, sabi ni Pablo sa Philippians chapter 2, set your minds on things above, not on earthly things. So, according to our heart, according to our mind, nandoon
nagre-reward si Lord. The Lord is the rewarder of everything. Kaya, sa mga conduct natin, through our choices, through our decisions in life, it reflects our conduct sa lahat ng mga situation. Kaya nga ayaw ni Lord na meron tayong galit, tapos nagdidesisyon tayo. Kasi, pag nagdesisyon tayo, naggalit tayo, it will surely going into a wrong place. Amen po ba? Gusto ng Lord, nagdidesisyon tayo na meron tayong peace with God. So that we will all be directed with God. Kaya sabi ng Panginoon, to reward each person according to their conduct, according to what their deeds deserve. So meaning everything happen in the world, whether good and bad, si Lord ang nagre-reward. So gusto ba natin ng blessing kay Lord? Amen. Gusto ba natin ma-direct ng Lord ang buhay natin, magkaroon ng direction? Kaya maraming tao, palipat-lipat ng boyfriend, palipat-lipat ng girlfriend, hanap dito, hanap, hindi nila makita yung hinahanap nila eh. Lahat tayo dumaan dyan. We have been through many ignorance in life. Palipat-lipat ng trabaho, di alam ko ano talagang gusto niyang trabaho. So because of what? We don't acknowledge Him. We don't acknowledge God. So let us go back to our Creator. Amen po ba? Who knows everything, who examine every heart. Pag sinabing examine, siya yung parang siya yung spiritual doctor natin eh. Amen po ba? Sabi ng Proverbs, sabi niya, there is a way seems right to a man, but the end, it leads to death. It leads to destruction. May mga bagay na inaakala natin na tama sa isipan natin, tama sa puso natin, pero di natin alam. We build our own bait. Gumawa tayo ng sarili nating patibong. Amen po ba? Hindi lahat ng nararamdaman ng puso natin ay tama. Amen po ba? To God be the glory. Kaya ang gusto ng Lord, ibigay natin ang puso natin sa Kanya. Kaya siya kumakatok sa puso natin eh. Para magkaroon tayo ng pure heart. Amen po ba? Kaya sabi dito sa verse 5, baba tayo ng verse 5. Sa verse 4, baba tayo sa verse 4. Sorry. 4, 5, hanggang 7. Actually, hindi ito yung scripture na pinabasa kanina eh. Pero, it is the Holy Spirit pa rin na nag-lead. Sabi dito ng Panginoon, through your own fault, you will lose the inheritance I gave you. Nasabi niya sa mga Israelita na pinili ng Diyos, hinirang ng Diyos na dapat maging blessed in the land and to all the nation. Kasi sabi ang pangako ni Lord kay Abraham, I will bless you and your inheritance. You will be a father of all the nation. Ibe-bless sila. Pero, this time, pinakita ng Lord, yung mga pagkakamali natin, ayun yung naging dahilan, kaya na-lose natin yung inheritance. Na-lose natin yung blessing na para sa atin. Tayo yung nagdi-delay ng mga blessing natin. Because, why? We let our hearts to be departed from God, from the direction and from the Word of God. Kaya sabi ng Diyos, I will enslave you to your enemies. Pero pangako ng Lord sa Deuteronomy 28, if you will obey me, you will be a head and not a tail. Yung puso natin, pag hindi nagiging obedient to the Word of God, pwedeng pipili ka kung gusto mong maging head o maging tail. Sino gusto maging tail dito? Di ba lahat tayo gustong maging head? Pag sinabing head, a symbol na gusto mong maging successful. Pag gusto mong maging tail, parang sabi diyan, magiging slave ka, like a tail. Amen? Pero ang pangako ng Lord, if you will fully obey me, you will be a head and not a tail. Ikaw ang magpapautang, hindi ikaw ang mangungutang. Sabi ng Panginoon niya, pangako niya yun eh.
Kaya if we will set our hearts to God, surely, hindi tayo magkakamali. Amen po ba? Kaya laging sinasabi ng Panginoon sa Book of Revelation, He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches, sa lahat ng mga hinirang ng Diyos. Kaya kailangan talaga i-lend natin yung ear natin sa boses ng Diyos. Kaya salamat sa Panginoon, nandito tayo lahat. Hindi to insidente. Pinlano to ng Diyos para mapakinggan natin lahat ng kanyang boses. Kaya sabi niya, I will enslave you to your enemies. Niwil ni Lord kasi you have your fault, pinili mo yung bagay na yan, then I will enslave you to your enemies. Papabayaan kita sa kamay ng mga kalaban. Nakita niyo po, no? In the land you do not know, for you have kindled my anger, and it will burn forever. Nakita niyo, nagagalit din pala si Lord. Kasi bakit sinabi ng Lord, it is your own fault. That's why you lose your life, your inheritance. Bakit kaya nagkindle yung anger ni Lord? Kasi alam nila kung ano yung tama at ano yung mali, pero ginawa pa rin nila yung mali. Di ba, mas magagalit yung isang tao na sinabihan mo na, pero hindi pa rin nakinig, lalong magagalit eh. Pero yung isang tao na hindi mo sinabihan, pero magkakaroon ka pa ng compassion kasi hindi niya alam eh. Yung sinabi mo na anak, huwag kang dumaan dyan, may manhole. Tumuloy pa rin. Bahala na. Kaya ko yan. Ayun, nalaglag sa manhole. Pero yung isang tao na nalaglag sa manhole, na hindi niya alam, yung tao nakakita at hindi naman alam, ire-rescue niya yung tao na hulog eh. Kasi hindi niya alam eh. Ayun yung mga bagay na kinagagalit ng Diyos na alam na ng tao kung ano yung tama at mali, pero they choose to have that kind of fault in the presence of God. Kaya, nagre-result lahat ng ginagawa natin according to our conduct. According to our deeds deserve. Pero nais ng Diyos magkaroon tayo ng revival. Amen po ba? Renewal ng ating buhay. Kaya sabi niya sa verse 5, this is what the Lord says, cursed is the one who trusts in man. So yung pinanggagalingan pala ng mga fault natin, it is because our trust in man. Masyado tayong nagtiwala sa tao na nangako hindi kita iwan pababayaan. Diba? Hindi po masamang mag-trust sa isang tao, lalo na yung minamahal mo. Amen po ba? Pero wag mo kakaligtaan na mas trust tayo sa Panginoon. Mas makinig tayo sa boses niya. Because minsan ang tao, because of lahat tayo nakakaranas ng mga emotional turmoil, amen po ba, emotional deficiency, lahat ng tao nakakaranas niyan kapag nasa time tayo na raratel ng mga storm sa buhay natin. Hindi magiging sustainable or dependencies ang mga tao na nakapaligid sa atin. Amen po ba? Ang makakapitan natin na tunay ay ang ating Panginoon at tayo'y magiging kasangkapan sa mga taong nanghihina. Amen po ba? Kaya sabi ng Panginoon, this is what the Lord says, cursed is the one who trusts in man, who draws strength from mere flesh, and whose heart turns away from the Lord. Dalawang bagay, nagtiwala sa tao at inilayo niya ang kanyang puso sa Diyos. Heart pa rin yung pinag-uusapan. His heart turns away from the Lord. So minsan, hindi natin alam na ilang beses na pala natin binrake up si Lord. Kalimitan sa mga OFW, Lord, tulungan mo naman ako makapag-abroad para matulungan ko yung pamilya ko. Pangako ko, Lord, magsisimba ako. Aba? Tinugon. Pagpunta ng Dubai, nasilaw sa mga pasyalan, nasilaw sa Dubai Mall. Nakalimutan niya yung pangako niya na magsisimba, magpe-pray. Nakalimutan na lahat. Every time ng day off niya, lagi siya nandun sa lamir. Naghahanap ng mga chicks. Naghahanap ng magagandang view. No? Praise God. Nandun siya sa Dubai Mall, window shopping na window shopping. Puro window lang naman shopping. Nagpagod lang. Amen po ba?
4 hours window shopping, 4 hours window shopping, pero pagdating kay Lord, 1 hour lang, di na nangangati na yung puwet, gusto nang umuwi. Amen po ba? We spend time sa mga bagay na we thought na makakabuti sa atin. Pero itong bagay na to, nilaan ko ng panahon na to sa atin lahat ng Diyos para magkaroon tayo ng realization. Kasi nakakalimutan natin makarealize sa buhay natin because we've been so very busy sa lahat ng mga bagay na mga ating mga kinasasanhi ng ating mga anxiety. Amen po ba? Pero nice ng Lord mag-rest tayo sa Kanya. Kaya nga sabi niya, come to me all of you who are weary and burdened. Ano yung nagwe-weary sa atin and burdened? Yung mga puso natin nagwe-weary and burdened. And I will give you rest. Gusto ng Lord, ilagak mo sa Kanya ngayon ang puso mo sa Kanya. Amen po ba? Although ilang beses na natin na heartbreak si Lord, pero patuloy pa rin tumatawag si Lord. Lumapit ka. Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Amen? Take my yoke upon you and learn from me. Gusto ng Diyos na makilala natin siya ng lubusan. Learn from me, for I am gentle and humble and kind, and you will find rest to your soul. Gusto ng Lord magkaroon tayo ng rest sa buhay natin dito sa mundo na ginagalawa na although tayo may mga maraming problema, but the Lord finds that we deserve rest in His presence. Amen po ba? Palakpakan po natin ng Lord. Tingnan niyo po pag nag-turn away ang heart natin sa Panginoon, sabi niya sa verse 6, He will be like a bush in the wasteland. No? Sabi niya dito, that person will be like a bush in the wasteland. Yung mga kinalimutan si Lord. Tinanggal ang Panginoon sa puso nila. Kinalimutan nila ang Panginoon sa puso nila. They will not see prosperity when it comes. Nakita niyo po sinasabi ni Yahweh, no, ng Panginoon, ng ating Abba Father, yung tao na tinanggal ako sa puso niya, sabi niya. Ganun yun eh. Na sinet aside ako sa puso niya, mas pinili niya Suliningning at saka si Gardo Versosa. At kinalimutan na ako. Amen po ba? Yung tao na raw yan, it will be like a bush in a wasteland. Alam mo yung nakakita na tayo ng bush, yung especially dito sa desert, di ba, maraming bushes. Nandun sila nakatanim sa disyerto. Laging babad sa init. At sabi ng Panginoon, they will not see prosperity when it comes. Pag nagbe-bless si Lord, hindi niya makita kung nasaan yung blessing. They will not see prosperity. Lagi silang nandun nakababad sa initan hanggang sa matuyo. Tingnan mo yung katabi mo kung tuyot na siya sa problema. Baka minsan make up lang yan, tinapalan lang yung mga eye bag natin ng mga kasi minsan pag problema ang tao, kitang-kita sa mata, ang laki ng eye bag, ang lalim ng mata, nangingitim ang mata. Minsan yung makeup, tinatapalan lang. Pagdating sa bahay, nandyan nakita na naman kung ano tunay niyang kalagayan. Kaya minsan, salamat kay Revlon dahil nakakapagtakip. Pero kay Lord, dapat magpakatotoo ka. Sabi mo sa katabi mo, magpakatotoo ka kay Lord. Sabi nga ng kanta, it's too good to be true. And I can get my eyes over you. Totoo po yun. Kaya magpakatotoo tayo sa Panginoon, Lord, hirap na ako. Tulungan mo ako, Lord, gusto ko magbalik loob sa'yo. Tulungan mo akong hanapin kita, ilagay kita uli sa puso ko. Amen po ba? Pagkat alam ko, Lord, wala namang ibang bagay na pwede kong gawin kung ako'y hiwalay sa'yo. Kaya kailangan talaga natin ng biyaya ng Diyos eh. Kasi sabi niya, I am the one who rewards according to their conduct and according to their deeds. Kaya pag nalaman natin kung paano dapat tayong mag-conduct as a children of God, as bilang mga
mamamayan ng Diyos na kumikilala sa Kanya, sumasampalataya, surely God will reward you. Amen po ba? Kaya sabi diyan, mga tinanggal ang Panginoon sa kanilang mga puso, they will dwell in the parched places of the desert, in a salt land where there no one lives. Hanggang sa matuyuan, hanggang sa mamatay, mamamatay sila na punong-puno ng problema. But salamat sa Panginoon, no? Pag totoo talagang pangako na pinaka-bless po yung testimony ni Pastora Marge. Hallelujah. Na because of sa buhay ng kanyang tatay, maraming tumanggap. Pero salamat sa Panginoon, ang tatay niya nauna lang sa heaven na kay Lord. Kasi sabi ni Jesus Christ, whoever believes in me, even though they die, they will live again. Kasi hindi naman talaga ito yung buhay na inaakala nating tunay na buhay. Mayroong life after death. Kaya pinakita ni Jesus yon sa kanyang resurrection. After 3 days, He rose again. Pinakita niya na mayroong buhay. Amen po ba? And the disciples see Him ascending from heaven. At nangako siya sa mga disciple that He will prepare a place for all of us. Amen? But tingnan niyo po, sabi ng Panginoon, dalawang bagay, mamili po tayo. But blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. No, sabi mismo ng Panginoon, blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. So ano ba yung bagay na nais ng Diyos para sa ating lahat? Dapat yun, confidence natin, naka-intact lagi kay Lord. Amen po ba? Confident tayo sa pangako niya na hindi niya tayo iwan at pababayaan. Bakit ka laging namumblema? Bakit ka lagi mong ine-entertain yung mga anxiety ng buhay mo? Amen po ba? Praise God. Kaya pag si Mrs. na puno ng anxiety, pag nagluto ng ulam, maalat. Kundi maalat, matabang. Kaya si Mr. galit na galit, naghahanap ng masarap na ulam sa kabilang bahay. Yun lang. Okay lang sana kung sa McDo at saka Jollibee, yung problema kay Luningning ng kapitbahay. Praise God. Kaya mga simpleng mga problema lang sa buhay natin yan, pero we don't know, yun ang mga pinanggagalingan yun eh. Because why? We lose our confidence to God. Amen po ba? So let us develop our confidence with God again and trust in Him. Paano tayo magta-trust kay Lord if we don't know His covenant? Kaya gusto ng Lord, mag-aral tayo ng Kanyang salita eh. Sige, balik tayo sa Joshua. Punta tayo sa Joshua chapter 1 verse 8 to 9. Sinong gusto maging magkaroon ng prosperity sa buhay? Kasi sabi ng Lord, you will be blessed. You will see prosperity. Yung isa na hindi nag-trust, you will not see prosperity. Amen po ba? Vice versa lang yan eh. But if you trust in God and confidence in Him, you will see prosperity in your life. Makikita mo yung mga pagpapalang ipapadala sa iyo ng Diyos. You will not miss it. Amen po ba? Kasi prosperity is like an opportunity. Amen? Maraming mga nagkaroon ng opportunity pumunta ng Dubai. Pero hindi lahat naging successful. Tama po ba? Marami sa kanila na end up sa jail. Dahil na-involved sa drugs. Na-involved sa mga problema. Na-scam. Nang-scam. Diba? Dalawa lang yan eh. Praise God, nagpa-scam. Amen po ba? Kasi marami ng scammer ngayon. May mga lalo na sa Satwa, maraming scammer dyan sa pag-ibig. Sasabihin, binata ako. Pero yun pala, binat na. Amen po ba? Maraming sabi, dalaga ako, pero pala, dala na pala. Diba? Maraming mga nai-scam din sa pag-ibig. Kaya pag hindi, ang puso natin, deceitful daw, mabilis kang maano eh. To God be the glory. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, kausap niya dito si Joshua, sabi ng Panginoon, keep this book of the law. Ito raw tong Bible.
book of the law always on your lips. Sa pag sinabing on your lips, meaning binabasa natin, pwede na natin bigkasin sa buhay natin. I-declare daw natin siya sa buhay natin. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. So meaning, yung Word of God, tinuturoan niya tayo to be carefully how to conduct ourselves. Amen po ba? In our heart and mind dito sa world. Because hindi lahat dito sa world na mamimit natin ng mga tao is mga tao na mapagkakatiwalaan. There are many people na mga tao na mga undesirable na pakisamahan. Amen po ba? To God be the glory. Mga matatawag natin minsan unlovable na mga tao kasi nakikita mo yung pamumuhay nila. Lalo na sa satwa, uso ngayon yung ano ba tawag doon sa mga apartment na punong-puno ng ng mga kwarto. Mga nakakapsul lang, no? Minsan nag-aaway-away dahil ang lakas humilik. Pinili mo sa kapsul tas naiinis ka sa kapitbahay mo, lakas ng hilik, di ka makatulog. 'Di ba? Pag nag-aaway sa kabilang kapsul, narinig mo. Para ka nanonood ng telenovela. No? God be the glory. Laging may action. Minsan drama, iyakan, nag-aaway. Praise the Lord. So sabi ng Panginoon, meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. So tinuturuan pala tayo, ang Word of God pala, tuturuan tayo kung paano dapat tayo mamuhay dito sa mundong ibabaw na panandalian lang. Di ba panandalian lang ang buhay sa mundo? So, nais ng Diyos, we should spend our time here on earth knowing what the Lord's will is. Kaya nga tinuturuan niya tayong na dumalangin sa Diyos na, Lord, your will be done on earth as it is in heaven. Na hindi yung sarili nating will. Kasi nga, ang sarili nating will, ililigaw tayo ng sarili nating will. If we don't have God, if we will turn aside the Lord God sa buhay natin. Kaya tingnan niyo po, sabi niya, then, and if we will carefully do everything na dapat i-conduct natin dito sa mundo, sabi niya, then you will be prosperous and successful. Pangako yan ng Panginoon. Isang bagay hindi kayang gawin ng Diyos, yung magsinungaling. Because He is a truthful God. Amen po ba? And He is a faithful God. Ang nais ng Panginoon, if we will allow Him to minister in our lives by obeying His word, then we will be prosperous and successful. Pag sinabing prosperity, lahat na ng room sa buhay natin, it covered all. Ayan ang covenant ni Lord sa lahat ng mga gustong sumampalataya at sumunod sa Kanya. Pag sumusunod ka sa Kanya, surely you will be prosperous and successful. Amen po ba? Gusto ba natin yan? Yung pangako ng Diyos? Kaya gusto ng Diyos, makipag-covenant ka sa Kanya ngayon. Hallelujah. Mag-involve ka sa mga gawain ng Panginoon. Amen po ba? I-develop natin yung spiritual natin na relasyon sa Diyos because God is a spirit. So meaning, paano tayo makikipagrelasyon sa Diyos na espiritu? So meaning, through His word. Sabi ng Bible, my word is the spirit and the spirit gives life. Sabi ng John 14. Kaya, ang kailangan natin lahat bilang mga sumasampalataya sa Diyos, i-develop natin yung ating spiritual communion kay Lord muli. Kasi nahiwalay tayo sa Kanya eh. We've been separated from Him because of our sin. Kaya sabi ng Panginoon, have I not commanded you, be strong and be courageous? Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Kapag tayo'y naging masunurin sa Panginoon at itinakda mo sa Panginoon lahat ng bagay sa buhay mo, ang puso mo, isipan mo para sa Kanya, to be led by His Spirit, to be led by His Word, nangako siya, you will be prosperous and successful
At ang sabi niya, hindi kanya iiwan at pababayaan. I will be with you wherever you go. Nandun siya palagi para sa iyo. Amen po ba? Ilang tao na bang nangako sa atin na hindi tayo iiwan? Pero at the end, iniwan naman tayo. Diba? Marami tayong mga tinawag na mga best friend, pero nasaan na yung mga best friend nyo? Si Beshi, nasaan na? Diba? Kaya sabi nga ng mundo, sabi nga sa mundo, hallelujah, merong mga kung sa mga technology may friendly user, ganun din minsan sa magkakaibigan, may mga friendly user din. User friendly. User friendly. Sa technology, sa dito naman sa mundo, may mga friendly user. No, mga user lang pala pag may kailangan. Pero ang Panginoon, lagi siya nag-o-offer sa atin ng buhay. Amen po ba? Na masagana at payapa para sa Kanya. Kaya basahin lang natin yung Galatians chapter 3, kaninang binasang verse. Maganda pong verse yan. Galatians chapter 3, verse 24 to 29. Yan, medyo mahaba. Sabi yan, therefore the law was our tutor to bring us to Christ. Yan. The law was our guardian until Christ came that we might justified by faith. No? Pwede ba natin basahin sa New King James? So, wala nang oras. 2 minutes na lang. Yung law daw na binigay sa atin, therefore the law was our tutor to bring us to Christ that we might be justified by faith. Yung buong kautusan daw na binigay ng Diyos sa mga propeta through Moses at sa mga sumunod na mga henerasyon, that law, hallelujah, is leading us, tutoring us to understand who Christ is. Amen? That we might be justified by faith. Na tayo lahat is ma-justified, maging karapat-dapat sa pamamagitan ng ating what? Pananampalataya. Kasi wala naman talagang karapat-dapat eh. 'Di ba sino bang hindi nagkasala dito? Lahat tayo nagkasala. Amen po ba? Pero sabi ng Panginoon, that law, yung kautusan, it leads us to understand, to bringing us to Christ, to understand who Christ is. Because of the law, there is no one fulfill the law, and we need salvation through Jesus Christ, our tinawag na Messiah, tagapagligtas. That we might be justified. Magkaroon ng karapat-dapat. Hallelujah. Maging karapat-dapat tayo sa pamamagitan ng ating what? Pananampalataya. But after faith has come, we are no longer under a tutor, under the law. For you are all sons of God through faith in Christ Jesus. Na tayo daw, matatawag tayo mga anak ng Diyos through faith in Christ Jesus. But the problem is, sabi kanina ng Jeremiah, many people has turned away from the Lord. Amen? Lumayo sila sa kanilang pananampalataya sa Panginoon at mas ginusto nilang gawin yung mga bagay na makamundong bagay na hindi ka lugod-lugod sa Panginoon. Pero kung gusto natin matawag bilang mga anak ng Diyos, or tinawag na all sons of God through faith in Jesus Christ, dapat magkaroon tayo ng true communion kay Jesus Christ by obeying His word. Magkaroon tayo ng tunay na relasyon sa Diyos. Pagkat hindi religion na magsisave sa atin, because hindi ang religion ng pinako sa cross, si Jesus Christ. Amen po ba? At nais ng Diyos lahat tayo magkaroon ng tunay na relasyon kay Jesucristo, kay Jesus Christ. For as many as you, as were baptized into Christ, have put on Christ. So makita po natin, lahat tayo is nabautismo kay Kristo Jesus. Kaya kailangan talaga natin mabautismuhan in the name of Jesus Christ so that He will baptize us with the Holy Spirit. Kaya sabi ng 28, there is neither Jew nor Greek, o mga Israelita o mga Grego. Pag sinabing Grego, another term, Gentile, tayo po yung mga Gentile. There is no neither slave nor free. There is neither male nor female. For
you are all one in Christ Jesus. Tayo ay iisa para kay Kristo Jesus. Bilang na nag-receive ng isang pananampalataya, isang bautismo at isang espiritu. Amen po ba? Kaya makita natin, pinapakita dito ng Panginoon na neither you are a Jew or a Greek or a Gentile, neither slave nor free, neither male nor female, for you are all one in Christ Jesus. Iisa tayo sa Panginoon. Amen po ba? Kahit mayaman, mahirap, pareho sa Panginoon. Ano yung ibig niya sabihin? Slave nor free. Neither male nor female. Marami ngayon religious institution na hindi pwede sa kanila mag-preach ang babae. Pero sinasabi ng Bible, we are all what? Equal with God. Neither male nor female. We are all one in Christ. So marami pa rin mga religion pa rin ngayon na base pa rin sila sa law patungkol sa pag-proclaim ng kaluwalhatian ni Kristo Jesus. Because we are all one in Christ. Amen po ba? Hindi lang ang pastor ang nagpe-preach. Kay then you are called to preach. Amen po ba? You can preach Jesus Christ in your home kahit hindi kayo pastor. Kaya hindi niyo pwedeng sabihin na, hindi naman ako pastor, pero galito, bla bla bla. Hindi naman sinabi, pastor lang ang magpe-preach eh. Everyone who believes in Jesus Christ must preach the word. Amen po ba? Para lahat ng tao magkaroon ng renewal of life, renewal of their covenant with God. Amen? And if you are Christ, then you are Abraham's seed. Here's according to the promise. Gusto mo natin matanggap yung promise ng Panginoon? Yes, indeed. Ang promise ng Panginoon, sabi niya sa John 14, punta tayo sa John 14, verse 1 hanggang 2. So lahat tayo mayroong karapatan. Amen po ba? Binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. So pag anak ng Diyos ka, sabi ng Panginoon, let not your heart be troubled. You believe in God, sabi ni Jesus Christ, believe also in me. And in my Father's house are many mansions. And if it were not so, I would have not told you, I go to prepare a place for you. So sabi ng Panginoon, nagpe-prepare siya ng place doon sa Father's kingdom in heaven. Pero isang bagay yung mga malimit na naglalayo sa atin sa Panginoon eh. Ano uli? Yung heart natin. Sabi niya, let not your heart be troubled. Kaya nasasaliksik niya ang puso natin. Sabi mo sa katabi mo, troubled ba yung heart mo ngayon? Iba-iba ang mga trouble ng puso natin eh. Amen po ba? Praise God. Kaya sa panahon natin ngayon, maraming tao, bata pa na heart attack. Lagi nagpapalpitate kasi laging pinoproblema niya, lagi niyang siniseryoso yung mga bagay na mga hindi na dapat problemahin. Minsan yung problema niya, hindi niya na nga masolusyonan, pati yung problema ng ibang tao, pinoproblema niya rin. Sabi ko nga, ano ba naman yan? Problema ng ibang tao, pinoproblema mo, sarili mong problema nga, hindi mo masolusyonan, problema pa ng ibang tao. Hallelujah. Kaya, alam ng Diyos, kausap niya dyan, mga disciple niya, nagto-trouble din. Nakikita niya ang pusa ng mga disciple niya, they have been troubled. Pero sabi ng Diyos, let your not heart be troubled. Believe in God, believe also in me. Pag sinabi niya, have confidence in me. Akong bahala sa iyo at sa pamilya mo. Ayun ang sinasabi niya. Akong bahala sa pangangailangan mo at pangangailangan ng pamilya mo. Kasi sa panahon ni Christ, yung kausap niya mga disciple, iniwan nila lahat ng trabaho nila eh. Iniwan nila pati mga pamilya nila. Para lang what? Sumunod kung ano yung pinapagawa sa kanila ng Panginoon. Nakikita ng Panginoon yung mga trouble nila. Pero sabi ng Panginoon, let not your heart be troubled. Amen? Pag sinasabi natin, ay may church time na naman, troubled ka na ako, wala kasi akong pamasaya, kaya kailangan ko mag-part-time, troubled ka na naman.
Praise God. Maraming ganyan eh. Lord, mag-church ako next Sunday. Na-bless ako. Pero Saturday may tumawag sa'yo, may part-time 500 dirham. Sabi mo, nakalimutan na naman yung pangako niya. Sabi ko, ano ba naman to? Kailangan ko pa naman ng pang-exit. Di ba? Siguro answered prayer na to. Nagpangako kay Lord, mag-church ka. Di ba, minsan, dumadating ka sa mga panahon na ganyan. Yan na naman, tinitesting na naman yung faith mo. Naku, lumaglag yung ano. Hallelujah. Subok din yung sinusubok din ng Panginoon kung yung pag-ibig ba natin sa Kanya is talagang di magwiwigil eh. So, tinetest na naman. Pero sabi ng Panginoon, wag daw tayo matrouble. Mag-trust lang tayo sa Kanya. Amen po ba? Baka yung ino-offer sa'yo na 500 dirham, magastos mo rin yun pambayad ng bed space mo. Di mo alam, may mas malaki palang nakalaan. Amen po ba? Na hindi lang pang bed space mo yung pambabayad mo, trabahong maganda ang piniprepare sa'yo ng Panginoon. And that's true. Kaya sabi ng Panginoon, in my Father's house are many mansion. Diba? Kaya huwag ka matrouble. Kahit nandiyan ka lang sa capsule, pag sumusunod ka kay Lord, may mansion ka sa heaven. Gusto nyo ba yun? Sabi ng Revelation, ang mansion sa heaven, ang flooring gold. Just imagine, flooring mo pa lang yun. How much more yung mga wall mo at mga kagamitan mo doon, mga furniture mo. How much yung mga bagay na sinabi ng Panginoon, no eye has seen, no ear has heard, no mind can fathom what God has in store for those who love Him. Mga bagay na hindi natin. Kaya I'm so blessed sa testimony kanina ni Pastora Marge. Nauna doon ang kanyang papa at kasama niya si Lord for throughout eternity sa heaven. Amen po ba? At yun ang nais ng Diyos na pinipepel natin sa puso natin. Magkaroon tayo ng tunay na relasyon sa Kanya, isik natin siya with all our heart, at sabi ng Panginoon, makakasama tayo dun sa mansion niya in heaven. Siya ang magpe-prepare. Siya ang magiging architect ng ating titirhan sa heaven throughout eternity. And that's a good thing. Yan ang pangako niya eh. Amen po ba? Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Bigyan ko na lang po kayo ng last verse. Sabi ng Acts chapter 17 verse 30. Kaya mga 3 verse lang to. Kakasyahin natin sa 3 minutes. 2 minutes. Yeah, Acts 17 verse 30. Truly, these times of ignorance God overlooked, but now commands all men everywhere to repent. Yan, sabi dito, truly these times of ignorance God overlooked. Nakita ni Lord yung lahat tayo we've lived in ignorance. But now commands all men everywhere to repent, because He has appointed a day on which He will judge the world in righteousness by the man whom He has ordained. At kilala natin through Jesus Christ. He has given assurance of this to all by raising Him from the dead. So nakita ng Lord na lahat tayo naging ignorance according doon sa will ng Panginoon because of lack of understanding of the will of God. But ang nais ng Panginoon, buong puso tayong mag-repent. Amen? And turn away from our wicked ways. Ephesians chapter 4, verse 17 hanggang 18. Sabi niya dito, Ephesians 4, 17 to 18. Bakit ang heart natin kailangan mag-repent? Ba't kailangan natin mag-repent? Because our heart become ignorant. Sinabi rin niya ng Hosea 4. This I say before, therefore I testify in the Lord that you should no longer walk as the rest of the Gentile walk, in the futility of their mind, having their understanding darkened,
being alienated from the life of God because of the ignorance that is in them, because of the blindness, what? Of their heart. Ang mga puso na raw natin naging blind. We've been ignored the ways of God, the will of God. Na-darkened ang ating mind. Amen? Nakita natin, no? Mind and heart ang nagkaroon ng problema sa atin because we have walked the rest of our life sa mga, pag sinabing Gentile, mga unbelievers. Praise God. But today, nais ng Lord ma-release tayo from the blindness of our hearts. Amen? And receive the life that is in Christ Jesus.